Lord na? And let's declare Luke 4:18 to 19. Yan, nag-aayos muna sila doon. Yan. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, and He is the Anointed One. Okay, let's declare J1 Culture. I am anointed. I am a blessing pala muna. Wala akong kodigo, pasensya na. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm a part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Mapapalo si Pastora, hindi ma-memorize. Praise God! So, kumusta po ang ating isang linggo? Paganda ng paganda. Amen? Kumusta ang iyong isang linggo? Sabihin mo, ang buhay ko ngayon ay paganda ng paganda, paayos ng paayos, pabanal ng pabanal. Ano pa? Payaman ng payaman. Hindi lang yung payaman ng payaman, hindi lang yung payaman ng payaman o financial blessing. No. If you're having peace, if you're having love, and if you're having people around you that appreciate and love you, it's a big, blessing. Amen? Nang hindi mapapantayan ng anumang yaman. Amen? Pero mabiyaya ang Lord. Malay mo, yung iyong katabi, milyonaryo na bukas. Amen. Amen? Sabi, Amen! Biglang lumakas eh. Amen! Wala akong katabi. Ha? Wala akong katabi yan. Milyonaryo na bukas. So tayo mag-i-start na. At ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan ko na You are more than conqueror. O ikaw, higit ka pa sa isang mananagumpay. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang mananagumpay. Amen. Amen. Okay. So, ang ating teksto ay matatagpuan natin sa Romans 8:37. At sabi dito, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sa Tagalog, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, tanungin mo ulit siyang katabi mo, sino ka ga? Alam mo ga kung sino ka? Anong sagot sa inyo? Akala ko ako si Maricar. Ako si Mayrene. Amen. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay mananagumpay. Pero, have you ever felt sa buhay ninyo na sometimes you feel so defeated? Naranasan nyo na ba yan na parang minsan defeated ka? Parang lahat ng lakad mo talo. Diga? Minsan dumarating sa buhay niya na, ano ba? Itutuloy ko ba ito? Hindi. Kasi bakit? You have already that mindset na minsan sa buhay mo, hindi ka nanalo sa laban ng buhay mo. Amen? Minsan natatalo tayo sa wedding. Tignan mo? Saan ba tayo? Amen? Dumating sa buhay natin that sometimes ipinahintulot ng Diyos sa buhay natin na minsan natalo tayo. Amen? Na kahit anong gawin mong pag-strive, kahit anong gawin mong move forward, dumarating sa point ng buhay mo na parang talo pa rin ako eh. Parang natalo pa rin tayo. Pero ngayon sa araw na ito, God is reminding us sa pamamagitan ng kanyang mga salita na hindi lang tayo survivor.
Amen? Hindi lang tayo fighters, but we are more than conquerors. Tingnan mo yung katabi mo, mukha kang fighter. Amen. Parang pag-fighter malakas. Amen! Sino kang inaway na yan kanina? Amen? Ibig sabihin pa rin, So, hindi lang pala tayo survivor. Hindi lang pala tayo pag-araw na ito, okay, salamat Lord, na-survive namin ang isang maghapon. Salamat Lord, nung inaway ako kanina ng katabi ko, na-survive kong maghapon. Amen? Pero ang inire-remind sa atin ng Diyos, we are more than conquerors. So Romans 8:17 reminds us of our identity and our inheritance. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo ordinaryong tao. Tingnan mo, may pakpak iyan. Tingin niya. Amen? Hindi daw tayo ordinaryong tao. Bakit kaya hindi ka naging ordinaryong tao sa paningin ng Diyos? Bakit kaya? Ha? Dahil nagiging kawangis niya. Oops, pwede. Ano pa? Sige, may exam tayo at para mamaya tayo may merienda. Hindi, joke lang. Amen? Pero, ano daw? Hawak ka ng kamay niya? Gawak tayo ng kamay niya. Amen. Pero one thing is for sure, isa kang tagapagmana. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang asyendera. Amen. Amen? Kasi bakit? Tagapagmana tayo. At dahil dito, we have an access sa glory ng Lord, even if we go through suffering. Lahat tayo may access sa kalwalhatian ng Diyos, even tayo ay dumaraan sa iba-ibang pagsubok. Si Brother John, na-remember ninyo yung tahimik. Last week nandini siya. So, ang trabaho niya, on and off. Dadalhin sa Nelson, dadalhin Dine. So, ngayon, nasa Nelson ulit siya. At pumunta siya sa bahay nung Friday, nagpaalam sa kay my dear. Ba't mo sa'yo nagpaalam? Hindi. Nagpaalam kay Daddy kasi iniwan yung kanyang keyboard. At 6 weeks na lang yung visa niya. Sabi sa akin ay, parang gusto na niyang umuwi, no? Gusto na niyang umuwi. So, parang 75-25 yung decision niya. Pero, sabi ng Daddy sa kanya, bro, ilaban mo pa ng isa. Kasi bakit? May 25% pa na magposibleng gagawin ng Lord. Amen? So, currently, siya ay nasa Nelson, and I'm asking every one of you to pray for him. So, he's having 6 weeks sa kanyang visa. Pero, hello bro, sana nakikinig ka. Hindi, nakalive ba tayo? Hindi tayo nakalive. Pero yun lang, I'm asking every one of you to pray for him. Amen? Kasi alam natin, marami nang ipinakita ang Diyos sa atin. Even 1 week, kayang gumawa ng himala ang Lord. So, bakit? We are more than conqueror. Tayo ay tagapagmana. Amen? At may access tayo sa glory at kapangyarihan ng Diyos, even we are going through so many sufferings. Tingnan mo yung katabi mo, kahit yun ay inatindi ang pinagdaanan, ay kaganda at kapogi pa rin. Sabi ni Jenica kay Marlon, amen. Sabi, i-acknowledge mo naman ako. Nakakatuwa lang dito. Alam mo yung pag nasa unahan, kakitayo mo yung reaction pag may nasabi kang word, kasi talaga may pagpalo. Alam mo yun? Amen. Kasi bakit tayo ay mananagumpay? At may 4 na bagay lang akong gustong i-share sa bawat isa sa atin. Tungkol dito sa you are more than conquerors or higit ka pa sa isang mananagumpay. Ito daw yung isa nating dapat gawin. Amen? For us to be reminded na tayo ay mananagumpay. Ang sabi dito, kilalanin ang iyong
pagkakilanlan. Ang lalim, no? English na lang natin. Know your identity. O di nga, mas madaling intindihin. Kilalanin ang iyong pagkakilanlan. Ang sabi sa Romans 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, sino dito ang alam na anak siya ng Diyos? Sure? Amen. Basta nga. Sige nga. Tayo mag-quiz. Hindi. Amen. Alam natin na anak tayo ng Diyos. Hindi mo kailangan ng validation ng kahit na sino. Hindi mo kailangan ng validation ng katabi mo para sabihin na anak ka ng Diyos. Kasi bakit? Alam mo sa puso mo na tinanggap mo ang Diyos na buhay. Hindi ka pwedeng i-judge ng kahit sino na, oh, sure ka ba? Anak ka ba ng Diyos? Eh, ba't ikigayaan? Sino na dito yung natanong na ganayan? Born again ka? Yung magugulat, talaga ba? Yung mapapaurong sa'yo at sasabihin, sure ka? Amen? Pero, sabi ko nga sa iyo, ang validation ng mundong ito, hindi yan yung kailangan mo para mahanap mo kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Itigil mo ang pag-compare mo ng sarili mo sa ibang tao dahil unique ka. Tingnan mo yung katabi mo. Nakapuyod, nakadress, nakapants. Sino dito yung pag nakita mo, yung nakatalikod pa lang, kilala mo na si sister? Kasi bakit? The way she or he dress up. Amen? Pag nakita mo yung nakatalikod na nakaudi, si pastora yan, di pa naligo. Amen? Kasi bakit? Sometimes, lalo na social media, and I encourage everyone, I think sa social media, sometimes ang identity ng mga kabataan or ng mga tao, they normally depends on the social media, the status quo, sa social media. Pag nakita ka na naka-brand, Nepo Babies ka na. Kilala niyo ba yung mga Nepo Babies natin ngayon sa Pilipinas? Yung mga anak ng kontraktor, sabi niya, sino ba yung mga pinagsasabi ni Pastor? Yung sa flood control. Amen? So, stop comparing ang sarili mo sa ibang tao. Kasi kaya sometimes, social media becomes so toxic now because people tend to compare themselves on the achievement of one person. Diba? Pag nakakita mo, wow, bumili ng pre-jewelry yung aking kapitbahay, $2. Dati, bumili tayo, $4 ang ating bilhin. Amen? Usong-uso yun sa probinsya dati. Pero wala nandito. Amen? Kasi bakit? Ang identity ng bawat isa ay nasa Diyos. Ipagpalit mo ang self-doubt na mayroon ka sa God confidence na ibinibigay sa iyo. God is always reminding us na kung bakit tayo ay confident sa maraming bagay, hindi dahil we are able to do so. But we have God who give us the strength and the courage to do all the things. Sabi nga, di ba, apart from Him, we are nothing. So kung ano man ang mayroon ka ngayon na hawak mo, apart from God, wala ka niyan. Seryoso na naman kayo. Amen. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin every day? Sino dito yung paggising ng umaga nagpe-pray? Amen. Paggising natin ng umaga, nagpapasalamat na tayo sa Lord. Kasi bakit, Lord? Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na nakita ko ulit ang aking asawa, ang aking pamilya. Amen? Kasi bakit? Ibig sabihin, may purpose ka pa sa mundong ito. May ipinapagawa pa ang Lord sa iyo, even though ang problema, hinata ka pababa, inilaglag ka pababa,
ang problema, try to destroy your life, pero one thing is for sure, may purpose ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Amen? Sabi niya, Amen po. Amen. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may purpose. At kung dumarating man yung time sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng negative thoughts, sino dito yung nakakaranas nun? Yung ayos na ayos, nakakaisip ka ng negative. Na talagang, mangyayari ka talaga, Lord? Posible ba talaga, Lord? Amen? Pero sabi nga, walang imposible sa Diyos. Di ba pag nag-apply tayo ng rejection, ng trabaho, ilang rejection ang matatanggap mo? Halos sa isang araw, minsan lahat rejection ba? Amen? Kaya minsan dati pag nung si Tito Ke, kasama namin yan sa bahay, nakakaano na siyang tanongin, Tito Ke, kumusta? Rejection na naman, Pastora. Diba? Lahat tayong we've been through rejection. Pero as I will remind every one of you again, that rejection that we have encountered is siguro naririnig na ninyo ito madalas. Rejection is God redirection. Amen? I-remind lang tayo ng Lord that if somebody rejects you, for sure, may inahanda ang Lord sa iyo. For sure, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. At sabi nga, dito, sa bawat araw, pag-ising pa lang natin, i-declare na natin ang magagandang bagay sa iyong mga anak, sa iyong trabaho, sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. Just declare good things. Amen? Hindi naman natin masusure na ngayong araw na ito, we will not go through with some problems, di ba? Pero, pag inumpisahan mo ang umaga mo nang nanalangin ka, for sure, sasamahan ka ng Lord sa lakad mo. Amen. Kaya, pag-ising ng umaga, anong gagawin? Manalangin. Sino ulit yung nananalangin dito pag-ising ng umaga? Amen. Amen? Amen. Hindi makatingin sa akin ay baka Amen. Pangalawa, tagapagmana ng Diyos at katuwang ni Kristo. Hindi na kaya ng mata ko eh. Ayan, ang sabi dito, ear of God and co-ear with Christ. Sabi sa Galatians 4:7, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak niya at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y kanyang mga tagapagmana niya. So, kapag naalala natin ang salitang mana, ano yung una mong naiisip? Uy, may minana yan. Ano yung una mong naiisip? Lupa. Lupa, pera. Amen? Pero ang sabi dito, ang mana na sinasabi ng Lord sa atin dito is the eternal life that no one could give. Ang buhay na walang hanggan, na walang kayang sinong magbigay sa iyo. You don't need to live in anxiety dahil may future ka na secure sa Kanya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Pag sinabing mana, kundi ang kapayapaan, kapangyarihan at kaluwalhatian na ipaparanas at ipinaparanas sa inyo ng Lord. So kung maglilista ka ng inheritance mo ngayon, may masusulat ka kaya? Wala tayong maisulat, di ba? Kasi bakit? When we hear the word mana, ang una nating naiisip is the financial things. But when we write eternal life, Holy Spirit,
His authority, tagapagmana ka. Tingnan mo yung katabi mo, lagi nakangiti. Bakit? Tagapagmana yan eh. Huwag mo lang uutangan mamaya pag uwi. Yung sister, tagapagmana ka pala, pautang ha. Kasi lahat tayo tagapagmana. Amen? Pag itinext kayo, ay i-message niya ako, Pastora, si sister, tagapagmana daw ako. Hindi, wala nang dito. Kasi lahat ng JA1 Selwyn blessed. Amen? At kung dumating man sa point ng buhay mo na hindi mo na maranasan ang presence ng Lord as humingi ka. Sometimes, as we walk in our lives sa Christian life, dumarating tayo sa mga times na nagiging routine na lang ang ating ginagawa sa Diyos. Pagising ng umaga, mananalangin, papasok sa trabaho, uuwi ng bahay, hanggang matapos ang Friday, Saturday, lalabas ng pamilya, Sunday, magsisimba. Routine. Nagiging routine. Amen? At dumarating tayo sa point ng buhay natin na parang, Lord, parang paulit-ulit ang nangyayari sa akin eh. Parang paulit-ulit na, nagiging routinary na yung life ko. At hindi mo na makita sometimes ang purpose mo sa buhay. Kung bakit nandito ka sa New Zealand, ang purpose ng Lord sa iyo ay mas matindi pa kesa sa nauunawaan mo at nakikita mo ngayon. Pero sometimes, kailangan mo ding magpakatatag. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sobrang tatag na yan. Kasi bakit ang confidence niya ay nasa Diyos. Don't put your confidence to anyone. Kasi ang confidence mo dapat sa Lord mo lang lagi hahanapin. Amen? Hindi kayang ibigay ni Pastora ang kailangan ninyong lahat. But one thing is for sure, ang Diyos na pinili ka ay may matinding purpose sa buhay mo. Yung mga nanay dito, ang mga magulang, hindi mo alam, probably you're raising a pastor. You're raising a doctor. You're raising a lawyer, an engineer. Hindi mo alam. Kaya kulit ka na itong batang ito. Ay, pastor pala, paglaki. Itong anak ko ito hindi nag-aaral. Doktor pala paglaki. Yun yung, alam mo yun, yung biyaya ng buhay na ibinigay sa ating mga anak, may purpose ang Lord sa kanila. At ikaw ang daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa mga anak mo. So, ibig sabihin, may purpose ka. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka. Ano ka? Excited ka yan sa purpose niya? Amen? Alam mo yun, nakakatuwa ang ating mga kabataan. Yung maliliit na yan, one day magugulat tayo ang lalaki na nila. Hindi ka pag sa birthday yan, nag-aagawan sila ng mikropono, akala natin mga singer. Pero dun sa MJ, Kago Golden mo yan, sabi nung hindi mo bagkas yung totoong pangalan. Kago Golden mo yan. Puro golden na lang sa bahay. Amen? Pero nakakatuwa, entertaining. Hindi na nga namin maintindihan yung lyrics niya eh. Kago Golden mo yan, MJ. Nasaan si MJ? Amen? So, isa lang ang gusto kong iwan na deklarasyon natin. Sabihin natin, ako ay tagapagmana ng Diyos, lahat ng nasa Kanya ay ibabahagi niya sa akin. Amen? So, lahat ng mayroon ng Lord, hindi siya madamot. At ibabahagi niya ito sa bawat isa sa atin. Ang pangatlo, saan si Mayrin? Ay, malayo si Mayrin. Okay naman. Ang pangatlo, ang paghihirap ay daan tungo sa kalwalhatian. Through sufferings comes glory. Sabi sa Romans 8:18, para sa amin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiihambing sa kalwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw.
Amen? Hindi mo kailangang maging mahina o mahiya sa mga pagsubok mo or ikahiya yung mga pagsubok mo. Amen? Sometimes, yung mga pagsubok natin sa buhay, hindi natin maikwento. Kasi bakit? Feeling natin, yun yung failure mo. Pero magugulat ka, yung failure mo, pag may nagkwento sa iyo, sasabihin niya, parang ito yung nangyari sa akin dati. Ako ito Di ba? May mga ganun testimony na nagkukwento yung kaibigan mo, nahihiya kang ikwento, alam mo kung ako'y ganito dati. Ako'y nangungupit sa pitaka ng nanay ko ng 5 pesos para may maibili ng candy. Sabi niya, hindi ako yun. Amen? So, ibig sabihin, yung mga failure natin, sometimes hindi pala natin kailangang ikahiya. Kasi yung failure na iyan, pagpapala sa katabi mo. Pagpapala sa mga kaibigan mo. Pagpapala sa mga taong makakasalamuha mo. Hindi ko naman sinabi na every time na may pupuntahan kang birthday party, sasabihin mo, ako gaya na ito. Alam mo ba nga yung pinagdaanan doon? Ay, hindi yan ang ibig kong sabihin. What I am trying to say is, one day, gagamitin ka ng Diyos at ipapadala niya yung tao ngayon para kausapin at yung hinang-hina siya, yung lumong-lumo at sasabihin mo, sis, napagdaanan ko na yan, pero pinagtagumpay ako ng Diyos. At alam kong papagtagumpayin ka rin. Amen? Hindi yung pag nilapitan ka, sasabihin, walang-wala yan. Naranasan mo ka? Ay, hindi. Diba? Kaya napakagandang testimony ang mga pagsubok na ipinahintulot ng Diyos sa buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo, yan ay sinubok na. Maraming bagyo at maraming tindol ng pinagdaanan niyan. Pero tingnan mo, nakangiti pa rin. Amen. Matatag pa rin. At patuloy na pinapatatag ng Diyos. Amen. Ang hirap na nararanasan natin ngayon, may kahulugan yan. May bunga yan at makikita ng tao ang kalwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Yung kahit marami kang pinagdadaanan, nakangiti ka pa rin at kaya mo pa rin sabihin, Lord, salamat. Amen? Kasi minsan, dumarating sa buhay mo na paglugmok ka na sa problema, hindi mo kayang magpasalamat minsan. Hindi mo kayang itaas ang kamay mo. Hindi mo kayang sabihin, Lord, thank you, more pa. Sino dito yung nanalangin na sinusubok ng Lord? Sabi, sige na Lord, more pa. Sabi niya, Diga? Kasi mansan, pag umiyak ka, wala ka, dumating na ba sa point ng buhay ninyo na nananalangin ka, walang word na lumalabas sa mouth mo? Yung habang nananalangin ka, amen na lang. Kasi bakit? Yung pain na mayroon ka, hindi na kayang ipaliwanag ng salita. Lahat tayo dumaan na sa mga ganong pagkakataon ng buhay natin. Yung pag kinumusta ka, di ka pa nagsasalita, umiiyak ka na. Yung salitang kumusta, big deal ba yan? Amen? Kaya dati, nung nag-pass away ang nanay, ayaw kinukumusta ako. Sa office, lagi akong work from home. Nag-request ako, pwede ba akong work from home? Kasi yung mga puti, di ba? Ang mga puti, pag kinamusta ka niyan, talagang lalapitan ka pa niya, tapos kumusta? Yung nagkakapit ka, hi Janice, how are you? Yung kakabalik ko lang galing Pilipinas, tapos yung in pain ka pa kasi sudden. Tapos parang, hindi mo maipaliwanag yung pain na hanggang they recommended me to do counseling. Kasi sa office provided yung counseling. Yung alam mo yung kahit ayaw mo sabi ko nga sa daddy, magpapa-counsel ba ako? Pastora ako? Pero recommended nila yung counseling. Amen? Kasi dito, napaka-importante ng ating mental health. And I really appreciate this country. Na, kasi sa Pilipinas, hindi yun uso eh. Di ka? Pag ikaw ay may pinagdadaan, tatapitin ka lang, kaya mo yan. Di ka gano'n ng mga sinuunang Pilipino?
Di ka, sus, yan lang ay, papagtagumpayan mo din yan. Pero dito, they are very, very, I think, yung sa mental health ng tao, they are very into it. So, dumating yung point na may dadating dun sa table ko, lalapitan ako, how are you? Iiyak mo ako ba? Kakatapos mo lang umiyak, may lalapit na naman sa iyo, are you okay? How are you? Sabi ko dun sa ka-office mate ko, pwede bang sabihin mo sa kanila na wag mo na akong kumustahin? At they understand it. Kasi alam mo yun, yung pain na hindi mo ma-explain kung saan ang gagaling. Nung umiiyak ako, sabi ng dalawa, Mami, bakit Mami? Nakaupo lang ako dun sa ngayon, nakaupo lang ako sa floor. At si Mayderay wala, namamalengke. Yung alam mo yung nakatanggap ka lang ng isang tawag and yun yung sinabi sa iyo. And it's so painful, hindi natin maipaliwanag iyon. Amen. Pero biyaya ng Lord, nakakatayo at nakakatayo tayo kasi bakit? May purpose ka. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit anong suffering, may purpose ka. Amen. Ilalabas tayo ng Lord. At sabi niya, kailangan lang natin mag-reflect sa buhay natin. Amen. Kaya napaka-importante to appreciate everyone sa life natin. Every time, sabi niya, every gising is a blessing. So, ginising ka ng Lord sa araw na ito para mas lalo mong maunawaan ang purpose niya sa buhay mo. At ang pang-apat, ito yung same din ang ating title. Sabi dito, higit pa sa mananagumpay, more than conquerors. Sabi sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang identity mo, hindi ka lang survivor. Ikaw ay conqueror. At hindi lang basta conqueror, you are more than conqueror. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang pagtakas sa problema, kundi pagkakaroon ng tagumpay na may layunin at impact. So, yung sakit na naranasan mo, may purpose iyan. Yung rejection na naranasan mo, may purpose iyan. At kung dumating man yung time sa buhay mo na dumaranas ka sa iba't ibang pagsubok, sabihin mo agad, hindi pa ito ang katapusan dahil may tagumpay sa dulo. Amen? So, sino na dito yung may life verse? Ano ba yung life verse? Ito yung kinuha mo sa Bible na salita ng Lord na no matter what happened, pinapanghawakan mo. Amen. Paborito namin ni Kuya Buboy, Jeremiah Tinde. Romans 8:28. I always go back sa salitang ito ng Lord kasi sometimes things na nangyayari sa life natin is hindi natin maipaliwanag, di ba? Parang, Lord, bakit may pinahintulot ito? And I always go back sa Romans 8:28 and God is reminding me everything works together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay isang mananagumpay. Sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na ng mananagumpay. Oo, sobrang dami na yung pinagtagumpayan. Amen? Maraming laban na ng buhay ang pinagtagumpayan na yan. Kaya i-congratulate mo. Sabi mo, congratulations! Mananagumpay ka. Amen? You are more than conqueror. At sabi nga, sa conclusion natin, the Spirit you receive does not make you slaves, but brought about your adoption to sonship, and by Him we cry,
Abba, Father. So ito lang yung mga reminder sa atin ng Lord. Yan. You are not just a Christian, you are a child of God. Tingnan mo yung katabi mo, di ka? Child of God yan. Not just a child, but an heir. Not just an heir, but a co-heir with Christ. And not just a conqueror, but more than conqueror. Amen? So sabay-sabay nating i-declare, ako ay anak ng Diyos. Ako ay tagapagmana ng kalwalhatian niya. Ang pagsubok ko ay hindi katapusan ng buhay ko. At ang higit sa lahat, ako ay mana nagumpay. Amen? So sa hapong ito, kung dumarating man tayo sa punto ng buhay natin that we are living in fear, we are living in defeat, or we are living in shame, it is time to reclaim your identity. Amen? And remind that you are a child of God. Ang bawat isa sa atin dito ay anak ng... nandito na pala si Daddy, hinahanap ko. Amen? Lahat tayo dito ay anak ng Diyos at mananagumpay na kasama si Lord. So sa hapong ito, as we stand up and worship Him, napakaganda ng worship natin kanina. Amen? Worthy is your name. Worship the Lord. At hayaan mo na isipin mo lahat ng mga bagay na kung saan pinagtagumpay ka ng Diyos. Isipin mo kung yung mga pagkakataon sa buhay mo na ikaw ay lugmok na lugmok, but still, you're able to get up at sabihin mo na pinagtagumpay ka ng Diyos. Marami nang ginawa ang Diyos sa iyo, kapatid. And now, as we worship Him, hayaan mong itaas mo ang iyong puso sa Kanya. Hayaan mong abutin mo ang Lord at sabihin mo na, Lord, salamat. Salamat sa pagtatagumpay, sa mga tagumpay at sa mga bagay na papagtagumpayan ko pa dahil alam kong kasama kita. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sabihin mo, Lord, salamat. Pinagtagumpay mo ako. Salamat, Panginoon. Itinaas mo ako. Salamat,
heavens, as your glory fills this place. We will long deserve our praise. You, the name above all, be exalted. Be exalted, yes, Lord. As your glory fills this place, we will long deserve our praise. You, the name above, be exalted, Jesus. Yes, O Lord, hallelujah. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sige, pagsabihin mo sa Lord. Hallelujah. Come on. You deserve our praise. Hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your pinakamalakas mong piling, kapatid, sabihin mo, you are worthy to be praised, God. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be praised, God. Hallelujah. You are yung pinakamalakas na piling mo, kapatid, na Diyos. Hallelujah. As we close our eyes, can we open our mouth and sabihin mo, Lord, isa-isahin mo kung saan ka pinagtagumpay ng Diyos. Isa-isahin mo sabihin na, Lord, salamat, God. Pinagtagumpay mo ako, Panginoon, sa kahirapan. Pinagtagumpay mo kami sa sakit karamdaman. Pinagtagumpayan mo kami sa kawalan. Lord, pinagtagumpay mo
of us, God, sa lugar na ito, Panginoon. And I declare, God, kakatagpuin mo ang puso ng bawat isang anak mo sa lugar na ito, God. In the mighty name of Jesus. Ano mang kabigatan ang mayroon kami sa aming mga puso, God. Lord, aabutin mo kami, Panginoon. In Jesus' mighty name. At ang aming pusong lubos-lubos na nagpapasalamat, God. Tunay nga, Father God, that apart from you, we are nothing. Apart from you, God, we cannot do anything. Apart from you, Lord, wala kaya kaming ipagmalaki, Panginoon. But God, salamat sa biyaya at sa pangako mo, Panginoon, that we are more than conqueror, Father God. That we have our own identity in you. That we have our uniqueness, Panginoon, sa bawat isa, Father God. And Lord, I declare, Father God, sa hapong ito, Panginoon, patagpuin mo at pagtagumpayin mo ang bawat isa sa amin, God, sa lugar na ito, Father God. In Jesus' mighty name. Lord, maraming salamat. Tunay nga, God, that you deserve the highest glory. Come on, open your mouth at sabihin mo sa Diyos, you deserve the highest praise, God. You deserve the highest adoration. You deserve it all, God. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy, Lord. Hallelujah. You are Hallelujah, our Father. We thank you, God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus, God. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Father God. At alam ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa lugar na ito ay tinatagpo mo, Panginoon. Lord, I declare, Father God, ang katatagan, ang biyaya, at ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin, Father God. Lord, tunay nga na sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat,